Ang tawakal na mga sadik ay mandatory na pong ipinatupad dito sa Saudi Arabia na ang lahat ng citizen at residents ng Saudi Arabia ay kailangan ng magpa-registered sa tawakal na. Ano ba itong tawakal na? Ito yung apps na naida-download natin sa Google Play Store at kailangan nating mag-register dito. At bago maka-register ay kailangang naka-register ka na rin sa AppShare. Dahil kung wala kang AppShare, hindi mo rin mababalidate yung registration mo sa Tawakal na. Kaya, siguro naman lahat kayo ay alam na kung paano mag-register ng Tawakal na o iba sa inyo ay naka-register na sapagkat ito ay importante ngayon dahil pag tayo ay papasok sa mga malalaking grocery tulad ng Alraya, Panda, Danub, Lulu, hinahanap nila ito. Bagamat hindi naman po lahat ng mga gwardiya talagang sinasala nila yung mga ganito. Tulad sa ibang hindi naman nila hinahanap. Yung temperature lang yung kinukuha. Pero syempre, mas maganda na yung handa tayo pag tayo ay lumabas ng bahay. Kaya siguraduhin na tayo lahat ay mayroong tawakal na. So ang ibang katanungan ng ating mga sadik at kapwa OFW ay paano kung walang internet yung inyong cellphone? Obligado po tayong lagay ng internet o data pag tayo ay lumalabas. Although ang sabi sa tawakal na ay ito yung sinabi dun sa application na this application requires the availability of an internet service to benefit from its services, knowing that the use of the application for the internet is free and does not consume the balance of your personal data. So, free po siya, hindi mababawasan yung ating MB pag tayo ay gumamit ng application. Kasi hindi ma-update yung tawakal na po natin pag tayo ay chinyek sa mga mall o kaya sa mga grocery. Hindi po yun ma-update pagka wala pong internet. Kaya kailangan ng data talaga pag tayo ay lumabas. Although hindi naman makakaltasan yung MB natin. So, isa yon sa mga sagot sa mga katanungan ng ating mga kababayan. At ang pangalawang alam kong tanong ng ating mga kapwa OFW ay ang iba kasi pagka nagre-register sila lumalabas yung untrusted number o hindi nila ma-validate o ma-verify yung kanilang tawakal na nagamit ang kanilang mobile phone. Siguro kasi sila ay hindi pa naka-register sa AppShare or yung mobile number nila, yung SIM card nila ay hindi sila nagpa-fingerprint or hindi naka-registered sa kanilang ikama. Kaya ang sabi naman sa tawakal na ay pwede naman daw i-verify ng isang kaibigan natin o kamag-anak kung siya ay naka-registered na sa tawakal na or siya ay ang kanyang mobile phone ay naka-verify na sa kanyang tawakal na, meaning siya ay registered dun sa network provider na gamit niya. Pwede po niyang gamitin yung kanyang number para i-validate yung kakilala niya o kaibigan niya na o kamag-anak niya na kailangang ma-validate yung kanyang tawakal na. Sinabi rin po doon na pwede naman po na ganun nga i-validate ng isang registered AppShare yung kanyang number para pagka lumalabas yung untrusted number sa kanyang tawakal na pagka nagbabalidate siya, wala daw pong problema yon. Nandun din po yun sa terms and condition ng tawakal na, kaya wala pong problema yon. Ang problema lang ay yung iba-validate mo siguro yung pero hindi rin pwede kung
expired ang ikama o kaya walang ikama, hindi mo pwedeng ipagamit yung iyo dahil lalabas at lalabas yung pangalan mo. So, yun lamang po yung halos karamihan na tanong ng ating mga kapwa OFW, yung kasi kadalasan lumalabas nga yung untrusted number. So, wala pang problema yon. Pwede po nating ipabalid yun sa ating mga kaibigan na may SIM card o number na naka-attach sa kanilang ikama. So, pagka apply po nyo nung pagka-re-registered po kayo nung Tawakal na, ay yung number ng kakilala nyo o kaibigan nyo na kasama nyo, dahil ibibigay doon yung verification code para ma-update, para ma-verify ang inyong Tawakal na. At ang isa pang tanong ay, pwede bang mag-registered ang hindi rehistrado sa ABSHIR? Pag ang isang expat ay hindi po rehistrado sa ABSHIR, meaning expired ang kanyang ikama, kaya imposible po na siya ay maka-register din sa Tawakal na. Sapagkat ang Tawakal na ay konektado po sa ABSHIR. Pag iniregistered mo po ang iyong ikama doon sa Tawakal na, ay makikita din doon yung record mo sa ABSHIR at makikita doon kung expired ba yung ikama mo, kung ilang taon ka nang hindi nare-renew yung iyong ikama. So, ang sagot po ay hindi po pwedeng i-register sa Tawakal na kung ang iyong ikama ay expired dahil makikita din po yun sa ABSHIR. Kung mapapansin natin, may mga QR code color yung ating Tawakal na dahil ang tinitingnan lang ng mga gwardiya dyan pagpapasok tayo sa mall ay yung QR code. Nakalagay doon kung no infection record, ganon. Ayan. Yan po yung lumalabas, no record of infection pagka yung ating QR code ay green, meaning healthy po tayo. At ang yung pangalawang kulay ay ang orange. Ang orange ay nakalagay ay exposed. So, ang ibig sabihin, the user has been exposed to a COVID-19 infected person and is permitted to leave the house, but it is not permitted to enter workplaces or enclosed public places, nor is allowed to obtain any permit. So, pwede naman pala siyang lumabas ng bahay, wag lang siyang pumunta ng trabaho pagka ang kulay ng iyong QR code ay orange. Ang susunod na kulay naman ay yung violet. Ang violet ay nakalagay ay arrived from abroad or abroad siguro to. The user has arrived from either a country where the mutated coronavirus is spreading or of the mutated virus has been recorded. Also, it is not allowed to terminate self-quarantine until health condition. No record of infection appears. So, ito yung mga galing ng ibang bansa na pumasok dito sa Saudi Arabia. Siyempre, pagkadating nila dun sa check-in nila sa immigration, ay i-record dun. Mag-a-appear din po dun sa Tawakal na. At ang lalabas na kulay ay yung violet. Meaning sila ay obligadong mag-self-quarantine. Tapos ang sunod ay yung gray. Pagka gray, meaning wala kang internet connection. So no internet connection or has not located their address o hindi ka naka-registered sa ABSHIR at ang inyong location. Obligado po tayong mag-register ng ating location. Or using VPN. So makikita din nila po 'yon kung ikaw ay gumagamit ng VPN. At ang susunod na kulay ay yung dark green. Okay. Itself has completed the corona vaccine. Ang sabi, the user has completed, ano yung nakalagay? The user has completed the doses of the corona vaccine. So pagka dark green ay na-record na ikaw ay nagpa-vaccine na. So naka-record din doon.
dahil yung Tawakal na nga ay konektado sa Abshir. At ang Abshir po ay konektado lahat yung mga information natin doon. Kung ikama natin yung passport natin, kung kailan tayo dumating dito sa Saudi Arabia. Okay. So, the next color is yellow. Ang yellow ay exposed B ang nakalagay. So, the Ministry of Health declares that the user has been exposed to an infected person and is permitted to work while taking the preventive measures by the exposed and the workplace. So, yun po yung nakalagay doon sa exposed B. Infected, siya ay has been exposed. So, meaning nakasalamuha siya ng may mga COVID infected. So, and is infected to work while permitted to work while taking the preventive measures. Okay. So, yung sunod na kulay naman po ay ang brown. So, pag nakita nyong lumabas yung QR code nyo ay brown, meaning the user is confirmed to be infected with COVID-19 in accordance with the Ministry of Health data. So, pagka brown po yung kulay nung QR code na lumabas sa ating Tawakal na, yan po ay infected. At ang pinaka-last, yung pangwalong QR color code ay ang blue. So, ang ibig sabihin dito, ang nakasaad ay the user is coming from travel. So, ibig sabihin siya ay lumabas ng bansa and he must complete the 7 days self-quarantine. So, kailangan niyang mag-self-quarantine ng 7 araw. Okay. So, book an appointment to take a corona test 48 hours after arrival and quarantine will be lifted if the result is negative. So, kailangan niyang, pagkatapos niyang mag-quarantine ng 7 days, ito yung usually ginagawa ng mga nanggaling ng Pilipinas na pabalik dito sa Saudi Arabia. Nagse-self-quarantine sila ng 7 days. Pagkatapos nun, sila ay magpapa-swab test. Pagka lumabas yung result na negative, ay pwede na uli silang magtrabaho at lumabas ng kanilang bahay. So, yun lang po mga sadik. At sana'y nakatulong itong maigsing informasyon na aking ibinahagi sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli po. Masalama.